Si Armando Vergara ay isa sa pinakakilalang pangalan sa mundo ng negosyo sa Pilipinas. Sa murang edad ay nakilala na siya bilang isang henyo sa paghawak ng puhunan, pagpapalago ng mga kumpanya, at pagbuo ng mga imperyo. Sa labas ang kanyang imahen ay kumikinang, isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit, nakasakay sa itim na luxury car, at tinatanggap ng mga tao na parang hari tuwing may business conference. Ngunit sa kabila ng lahat ng kasaganahan, mayroong isang puwang sa kanyang buhay na walang perang makakapuno. Araw-araw, ginugugol ni Armando ang kanyang oras sa mga pulong, pag-review ng financial reports, at pakikipag-usap sa mga investor. Madalas ay nauuwi siya sa kanyang malawak na mansion sa Forbes Park, kung saan tahimik at malamig ang paligid. Doon makikita ang mga antigong painting sa dingding, mamahaling muebles at isang malawak na hardin na inaalagaan ng 12-dosenang hardinero. Ngunit sa kabila ng karangyaan, isang kalungkutan ang palaging kasama niya. Noong nabubuhay pa ang kanyang asawa na si Elena, puno ng tawanan ang bahay. Si Elena ang tanging tao na nakakapagpaluwag ng dibdib ni Armando na kahit sobrang seryoso, ay natututo ring ngumiti kapag kasama ito. Ngunit nang pumanaw si Elena, ilang taon na ang nakalipas, tila kasabay na nawala ang ulay ng kanyang mundo. Isang gabi, habang nakaupo siya sa veranda ng kanyang mansion, hawak ang baso ng brandy, lumapit si Mang Ruben, ang matagal na nilang kasambahay, at parang tatay-tatayan na rin sa kanya. "Sir, baka naman sobra ka na sa iniinom." "Gabi-gabi na lang po kayo ganyan," mahinahong sabi ni Mang Ruben. Tumingin si Armando at napabuntong hininga. "Alam mo, Ruben, kahit ilang taon na ang lumipas, hindi ko pa rin kayang tanggapin na wala na si Elena. Para bang bawat sulok ng bahay na ito, naririnig ko pa rin ang tinig niya." Tahimik lang na tumango si Mang Ruben. Matagal na niyang alam ang sakit na dinadala ng amo. Naging saksi siya sa bawat araw ng pagluluksa nito. Ngunit hindi lang ang pagkawala ng asawa ang bumabagabag kay Armando. Ang kanyang anak na si Marco, na ngayon ay 22 taong gulang, ay lumaki ng may distansya sa kanya. Lumalayo ito, hindi dahil sa sariling kagustuhan, kundi dahil na rin sa pakiramdam nitong hindi siya kailanman naging prioridad ng ama. Isang hapon, dumating si Marco mula sa universidad. Habang nakaupo si Armando sa study room at nagbabasa ng mga dokumento, pumasok ito nang walang kumatok. "Pa, malamig," na sabi ni Marco. "Huwag mo na akong hintayin sa hapunan. May lakad ako kasama ang mga kaibigan ko." Hindi man lang nag-angat ng tingin si Armando mula sa hawak niyang papeles. "Marco, hindi ba't dapat naman ay kahit minsan sumabay ka naman sa akin kumain? Kahit ngayong gabi lang?" Nagkibit balikat si Marco. "Ano pa ba ang mapapala ko kung uupo ako dyan? Wala ka namang ibang pinag-uusapan kundi negosyo." Saglit na natahimik si Armando. Hindi niya magawang isantabi ang kanyang trabaho, ngunit sa loob-loob niya, ramdam niyang unti-unti nang lumalayo ang anak. Sa puntong iyon, alam niyang hindi pera o negosyo ang makakabawi sa oras na nawala sa kanila. Sa mga gabing siya lamang ang mag-isa, bumabalik si Armando sa lumang bahay nila sa probinsya kung saan siya lumaki kasama si Elena bago pa man sila umasenso. Doon sa lumang bahay, nakatago ang mga larawan nila noong nagsisimula pa lang sila sa buhay. Isang maliit na litrato ni Elena habang naka-apron, nakangiti at abala sa pagluluto, ang palaging daladala ni Armando. "Minsan gusto ko na lang bumalik doon, Ruben," wika niya habang nakatingin sa litrato. "Doon sa panahong hindi pa komplikado ang lahat? Panahong sapat na ang simpleng pagkain at tawanan kasama si Elena." Mumiti si Mang Ruben, bagamat may lungkot sa kanyang mga mata. "Sir, kahit ano pa ang yaman ninyo, hindi niyan mapapalitan ang katahimikan at pagmamahal na nawawala sa inyo ngayon. Pero baka isang araw, makahanap ka pa rin ng dahilan para mabuhay ng masaya." Sa kanyang isip, ang mga alaala ni Elena ang tanging nagbibigay ng sigla. Ngunit sa puso niya, may isang tanong na matagal na niyang hindi sinasagot. Paano kung hindi aksidente ang pagkamatay ng asawa? Minsan ay naaalala niya ang mga gabi bago ito pumanaw, ang mga hindi pangkaraniwang tawag, ang mga pag-alala ni Elena na tila may tinatago.
Ngunit pinili niyang itago ang lahat ng iyon sa ilalim ng kanyang isip dahil baka mas lalo lang siyang masaktan. Habang patuloy ang kanyang pagluluksang hindi matanggap, mas lalo niyang naramdaman ang kalungkutan sa mansyon. Lahat ng kasambahay ay nagmamasid mula sa malayo. Ramdam ang lungkot ng kanilang amo. Ngunit walang ibang makakaintindi sa bigat ng dala ni Armando, maliban kay Mang Ruben. At ang katahimikan ng bawat gabi ay mas lalong nagbubulong ng kawalan. Isang gabi, habang naglalakad siya sa hardin, napahinto siya sa harap ng mga rosas na itinanim mismo ni Elena. Inabot niya ang isang bulaklak at tila narinig ang tinig ng asawa. Armando, huwag mong hayaang lamunin ka ng lungkot. May mas malalim kang dapat malaman. Napapikit siya at napaupo sa tabi ng mga rosas. Hindi niya alam kung imahinasyon lang ba ito o tanda ng kanyang pagkasabik sa asawa. Ngunit sa gabing iyon, mas tumibay ang pakiramdam niya na may kulang pa sa istorya ng kanilang buhay. At habang tahimik ang gabi, nakatanaw siya sa bituin. Pilit na hinahanap ang kapayapaang matagal nang nawala. Hindi niya alam na sa mga darating na araw, isang mensahe ang tatapos sa kanyang katahimikan at magpapayanid sa buong pundasyon ng kanyang buhay. Nagsimula ang pinakamadilim na kabanata sa buhay ni Armando nang mabalitaan niya ang aksidenteng kinasangkutan ng kanyang asawa. Noong araw na iyon, abala siya sa isang pulong kasama ang mga foreign investors sa Makati. Nakatanggap siya ng tawag mula sa isang hindi pamilyar na numero. Nang sagutin niya, bumulaga ang tinig ng isang pulis na nagsabing, "Sir, nandito po kami sa EDSA. Ang asawa niyo nasangkot sa isang matinding aksidente." Napahinto si Armando. Ang mga salitang iyon ay parang daggers na tumusok sa kanyang dibdib. Agad siyang lumabas ng opisina. Nagmamadali at naguutos sa kanyang driver na bilisan ang sasakyan. Pagdating niya sa ospital, halos hindi na niya maramdaman ang kanyang katawan. Nakahandusay si Elena sa emergency room, nababalutan ng puting kumot hanggang dibdib. May mga doktor at nurse na abala, pero ang ekspresyon sa kanilang mga mukha ay nagsasabing wala na itong pag-asa. "Ginawa po namin ang lahat, Sir Vergara," paliwanag ng doktor. Malubha ang pinsala sa ulo at dibdib niya. Hindi po kinaya ng kanyang katawan. Halos mabingi si Armando sa mga salitang iyon. Umupo siya sa gilid ng kama at hinawakan ang malamig na kamay ng kanyang asawa. "Elena, bakit iniwan mo ako?" bulong niya. Nanginginig ang boses. Hindi pa ako handa. Si Mang Ruben, na mabilis ding dumating sa ospital, ay nakatayo sa likuran. Pinipigilang umiyak. "Sir, kailangan niyo pong maging matatag. Nandito pa si Marco. Siya ang dapat niyo ring isipin." Ngunit para kay Armando, tila gumuho ang mundo. Sa mga sumunod na linggo, mas lalong naging misteryoso ang pagkamatay ni Elena. Marami ang nagsabi na simpleng aksidente lamang ito. Isang sasakyang nawalan ng preno at bumangga sa kotse ni Elena. Ngunit sa mga bulungan sa likod ng kanilang pamilya, may mga nagsasabi na posibleng hindi iyon ordinaryong aksidente. Ilang araw bago siya mamatay, may mga pagkakataong tila balisa si Elena. Armando, naaalala pa niya ang mga huling salita ng asawa isang gabi bago ito pumanaw. "Huwag kang masyadong magtiwala sa lahat ng nakapaligid sa atin. May mga bagay na hindi mo pa alam." "Anong ibig mong sabihin, Elena?" tanong niya noon. Pero mumiti lang ito at hindi na nagpatuloy. Matapos ang libing, araw-araw ay bumibisita si Armando sa puntod ng asawa. Sa sementeryong napapaligiran ng mga puno ng akasya, madalas siyang magdala ng rosas, ang paboritong bulaklak ni Elena. Uupo siya roon ng matagal. Minsan ay kinakausap ang puntod na para bang naririnig siya ng asawa. "Elena," bulong niya isang hapon, "patawarin mo ako. Hindi kita nasamahan sa mga panahong kailangan mo ako. Lagi akong abala sa negosyo. Hindi ko na namalayan na mawawala ka na pala." Habang nagsasalita siya, isang luha ang dumaloy sa kanyang pisngi. Ang mga taong dumadaan sa sementeryo ay napapatingin sa kanya, ngunit walang lumalapit. Sa kanilang paningin, si Armando ay isang taong binalutan ng kapangyarihan at kayamanan. Ngunit sa puntong iyon,
Isa lamang siyang ulilang asawa na halos wala ng lakas mabuhay. Si Marco naman, ang kanilang anak, ay ibang-iba ang reaksyon. Habang si Armando ay nilalamo ng kalungkutan, si Marco ay napuno ng galit. Galit sa ama, galit sa sitwasyon at galit sa mundo. Isang gabi, habang magkasama silang kumakain, bigla itong nagtanong, "Pa, bakit si mama ang nawala at hindi ikaw? Ikaw naman ang palaging wala, palaging abala. Kung kasama mo siya, baka buhay pa siya ngayon." Tumahimik si Armando. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang anak. Sa halip, tumingin lamang siya sa mesa at hinayaan na lang ang katahimikan na bumalot sa kanila. Mula noon, lalo pang limayo ang loob ni Marco. Lumipas ang mga buwan, ngunit hindi pa rin makalimutan ni Armando ang mga sinabi ni Elena bago ito mamatay. May mga gabi na paulit-ulit niyang iniisip ang mga huling suryap at ang hindi maipaliwanag na kaba sa mga mata ng asawa. Isang beses, habang naglalakad siya kasama si Mang Ruben sa kanilang hardin, naikwento nito, "Sir, may aaminin po akong. Ilang araw bago pumanaw si Ma'am Elena, nakita ko siyang may kausap sa telepono. Paulit-ulit niyang sinasabi, hindi ako pwedeng sumang-ayon, hindi ko pwedeng ilagay sa alanganin ang pamilya ko." Paglapit ko, bigla niyang ibinaba ang tawag. Pero halatan may kinakatakutan siya. Napahinto si Armando. "Bakit na yun mo lang sinasabi, Ruben?" "Natakot po ako, sir," sagot nito. "Baka isipin yung nakikialam ako. Pero ngayon baka may kinalaman po iyon sa pagkamatay niya." Muling bumigat ang dibdib ni Armando. Sa bawat detalye, mas lalong nagiging malinaw na hindi basta-basta ang nangyari. Ngunit dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya at sa takot na baka masaktan palalo ang anak, pinili niyang itago muna ang mga hinala. Taon ang lumipas, ngunit hindi nagbago ang kanyang kalungkutan. Ang bawat sulok ng mansyon ay nagpapaalala ng kanyang asawa. Ang kusina kung saan madalas magluto si Elena. Ang veranda kung saan sila magkasamang nagkakape. At ang silid nilang dalawa na ngayoy tila isang museo na lang ng nakaraan. Minsan makikita si Armando sa study room. Nakatitig lamang sa lumang litrato ng kanyang asawa. "Kung naririnig mo lang ako, Elena," bulong niya. "Bibigyan ko ng kahit ano, kahit buong yaman ko, makabalik ka lang." Ngunit walang sagot na dumarating, kundi ang nakabibinging katahimikan ng gabi. Sa puso ni Armando, hindi siya makahanap ng kapayapaan. At habang lumilipas ang panahon, mas lalong tumitibay ang kanyang paniniwala na may bagay na hindi niya alam. Isang bagay na maaring magbago ng lahat kung sakaling matuklasan niya. Lumipas ang 3 taon matapos ang pagpanaw ni Elena, ngunit hindi pa rin nakalilimutan ni Armando ang mga alaala nito. Para siyang nakalutang sa pagitan ng dalawang mundo, ang mundo ng kanyang matatag na negosyo at ang mundo ng kanyang sirang puso. Araw-araw, maayos ang takbo ng kanyang kumpanya. Ngunit sa gabi, pag-uwi niya sa kanyang malawak na mansyon, bumabalik ang kanyang mga alaala at pangungulila. Isang gabi ng Hunyo, habang umuulan ng malakas sa labas at naririnig ang pagbagsak ng mga patak ng ulan sa bubong ng veranda, nakaupo si Armando sa kanyang study room. Sa harap niya ay isang mesa na puno ng mga dokumento, ngunit wala siyang interes na basahin ang mga iyon. Sa halip, nakatingin siya sa lumang litrato ni Elena na nakalagay sa isang silver frame. Bigla namang tumunog ang kanyang cellphone na nakapatong sa mesa. Sa unay hindi niya pinansin, inisip niyang isa lang itong karaniwang mensahe mula sa sekretarya o board member. Ngunit nang sumulyap siya sa screen, nagulat siya nang makita ang pangalan, Elena. "Hindi maaari," bulong niya. Nanlaki ang mga mata. Dahan-dahan niyang dinampot ang telepono. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Nang buksan niya ang mensahe, iisang linya lamang ang laman. "Hukayin mo ang libingan ko." Parang binuhusan ng malamig na tubig si Armando. Muli niyang binasa ang mensahe, baka nagkakamali lang siya. Ngunit malinaw ang nakasulat at malinaw din ang pangalan ng nagpadala. Ang numero ay hindi pamilyar, ngunit ang pagkakarehistro ng pangalan ay Elena mismo. Natigilan siya, nanginginog sa kaba. Paano nangyari to? Patay na si Elena, patay na siya. Pumasok si Mang Ruben, may dalang tray ng tsaa. "Sir, bakit po parang namumutla kayo?" tanong nito. Nag-aalala ang tinig.
tahimik na iniabot ni Armando ang telepono kay Mang Ruben. Nang mabasa ni Ruben ang mensahe, napaatras siya hawak ang dibdib. Diyos ko po, si Ma'am Elena? Pero paano posible ito? Hindi ko alam, Ruben, sagot ni Armando. Nanginginig pa rin ang boses. Pero malinaw ang nakasulat. Hukayin ko raw ang kanyang libingan. Para bang may gusto siyang iparating sa akin. Sir, baka naman prank lang yan. O baka may gustong manlinlang sa inyo. Hindi po ba't marami kayong kaaway sa negosyo? Umiling si Armando. Kung prank lang ito, bakit pangalan mismo ni Elena ang ginamit? At bakit ganon ang mensahe? Parang siya mismo ang nagsasalita sa akin. Kinagabihan, hindi makatulog si Armando. Paikot-ikot siya sa kanyang silid. Iniisip kung totoo ba ang nakita niya. Kinuha niya muli ang telepono, binuksan ang mensahe, at paulit-ulit na binabasa. Bawat salita ay parang tinik na tumutusok sa kanyang puso. Naalala niya ang mga huling araw ni Elena, ang pagkabalisa nito, ang mga misteryosong tawag, at ang huling babala nito na may mga bagay na hindi dapat pagkatiwalaan. Lalong lumalim ang kanyang hinala na may hindi pangkaraniwan sa pagkamatay ng asawa. Kinabukasan, habang nag-aalmusal siya sa malaking dining hall, dumating si Marco, malamig pa rin ang trato sa ama. Umupo ito, ngunit agad ding nagsalita. Pa, bakit ang aga mo yatang gising ngayon? Hindi ka ba nakatulog? Saglit na tumingin si Armando sa anak. Gusto niyang mag-open up, ngunit pinili niyang manahimik. Wala, maraming iniisip lang. Napailing si Marco. Ganun ka naman palagi, puro iniisip, hindi nagsasabi. Siguro kung naging bukas ka kay mama noon, baka naputo lang sasabihin ito. Ngunit sapat na ang mga salita para muling sumakit ang dibdib ni Armando. Pagkaalis ng anak, agad niyang tinawagan si Mang Ruben. Ruben, kailangan nating pumunta sa sementeryo mamayang gabi. Sir, gulat na sagot ni Ruben. Seryoso po ba kayo? Gabi pa talaga? At sa lakas ng ulan kagabi, baka mapanganib. Hindi ko na kayang maghintay pa, mariing sagot ni Armando. Kung totoo man ang mensaheng ito, baka ito na ang sagot sa mga tanong na matagal ko nang kinikimkim. Hindi ko hahayaang manatili akong bulag sa katotohanan. Pagdating ng gabi, sa ilalim ng makulimlim na kalangitan, bumalik si Armando sa sementeryo. Kasama si Mang Ruben, dahan-dahan silang naglakad patungo sa puntod ni Elena. Sa bawat hakbang, mas lalong bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Nang tumapat sila sa puntod, napaluhod si Armando at hinaplos ang malamig na marmol. Elena, bulong niya, kung ikaw nga ang nagpadala ng mensaheng ito, nandito na ako. Sasabihin mo ba sa akin ang totoo? Tahimik ang paligid. Tanging hampas ng hangin at huni ng mga kuliglig ang maririnig. Ngunit sa puso ni Armando, nararamdaman niyang may hindi pangkaraniwang mangyayari. At sa gabing iyon, nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay dahil alam niyang oras na para tuklasin ang misteryo sa likod ng mensaheng hindi dapat posible. Madilim ang kalangitan nang muling bumalik si Armando sa sementeryo. Ilang araw matapos niyang matanggap ang nakapangingilabot na text. Ang buwan ay natatakpan ng makakapal na ulap at ang hangin ay may dalang lamig na tila dumidiretso sa kanyang mga buto. Kasama niya si Mang Ruben na pilit na pinapakalma ang sarili ngunit halatang nanginginig din sa kaba. Sir, sigurado po ba kayo dito? Hindi biro ang gagawin natin. Paano kung may makakita? Baka mapagkamalan tayong magnanakaw ng bangkay, pabulong na sabi ni Ruben habang bitbit ang flashlight. Huminga ng malalim si Armando at tumingin sa libingan ng asawa. Ruben, ilang taon na akong binabagabag ng mga tanong. Wala nang makakasagot kundi si Elena mismo o kung anuman ang iniwan niya. Kung may katotohanang nakabaon dito, handa akong harapin kahit ano pa iyon. Sa labas ng sementeryo, naghihintay ang dalawang tauhan ni Armando, mga taong pinagkakatiwalaan niya mula pa noon. Sila ang nagdala ng mga kagamitan, pala, barena at isang maliit na spotlight para sa paghuhukay. Habang dahan-dahan nilang inilalapit ang mga iyon, ramdam ni Armando na para silang mga kriminal sa gitna ng gabi. Ngunit wala na siyang pakialam. Nagsimula ang paghuhukay. Bawat paghampas ng pala sa lupa ay may kasamang ugong ng kaba at takot.
Ang tunog ng bakal laban sa mamasa-masang lupa ay tila ba kumakalampag sa dibdib ni Armando. "Sir," bulong ni Ruben, habang pinupunasan ang pawis kahit malamig ang paligid. "Bakit parang may nagalaw na lupa rito? Hindi ba't matagal nang nakalibing si Ma'am Elena? Dapat matigas na to." Napatingin si Armando sa lupa. Totoo, hindi ito ganoon katigas gaya ng inaasahan. Parang may nangyaring hindi pangkaraniwan. Mas lalo siyang kinabahan. Habang patuloy ang hukay, mas bumibilis ang tibok ng pusi ni Armando. Para siyang sasabog sa kaba. Tila ba bawat galaw ng pala ay isang paglapit sa katotohanang matagal nang nakatago sa ilalim ng lupa. At habang papalapit sila sa kabaong, parang lumalamig lalo ang hangin at ang katahimikan ng sementeryo ay nagiging mas nakabibingi. "Sir, malapit na tayo," sabi ng isa sa mga tauhan. Nanginginig din ang boses. Nang sumilip ang gilid ng kabaong mula sa lupa, napaluhod si Armando. Nanginginig ang kanyang mga tuhod, parang wala ng lakas. Hinaplos niya ang malamig na kahoy, habang ang mga tauhan naman ay pilit na iniangat ito mula sa hukay. Nang tuluyan nilang maiahon ang kabaong, nagkatitigan sina Armando at Ruben. Walang nagsasalita. Tila ba pareho silang natatakot sa kung ano ang maaari nilang makita sa loob. "Sir," bulong ni Ruben, "handa na po ba kayo?" Tumango si Armando, bagamat nanginginig pa rin ang kanyang mga labi. "Buksan natin." Dahan-dahang binuksan ng isa sa mga tauhan ang kabaong gamit ang barena at martilyo. Ang tunog ng pagkalas ng mga pako ay parang tunog ng mga kampana ng kamatayan na kumakalampag sa tenga ni Armando. At nang sa wakas ay bumukas ang takip. Halos bumagsak si Armando sa kanyang kinatatayuan. Hindi bangkay ang kanilang nadatnan. Sa halip, isang kahon ang nakalagay sa gitna ng kabaong, balot ng lumang tela, at may nakasulat na mga letra sa ibabaw. "Para kay Armando." Namilog ang mga mata ni Ruben. "Diyos ko po, wala si Ma'am Elena." "Sir, nasaan ang kanyang bangkay?" Halos mawala ng ulirat si Armando habang titig na titig sa kahon. Nanginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahan itong inaabot. Hindi ito maaari. Paano nawala ang asawa ko? Sino ang gumawa nito?" Sa loob-loob niya, libu-libong tanong ang umuukilkil. Sino ang nag-utos na hukayin ang bangkay ng kanyang asawa noon pa man? At bakit iniwan ang kahong ito na para bang sadyang para sa kanya? Habang hawak niya ang kahon, ramdam niyang mas lalong lumalalim ang misteryong bumabalot sa pagkamatay ni Elena. Ngunit sa kabila ng takot, may kakaibang puwersang nagtutulak sa kanya na buksan ito. Nagkatinginan silang lahat. "Sir, baka delikado. Baka may bomba o kung ano man." Babala ng isa sa mga tauhan. Umiling si Armando. "Kung ano man ang nilalaman nito, kailangan kong malaman. Kung ito ang sagot sa mga tanong ko, handa akong tanggapin." At sa gitna ng dilim ng sementeryo, habang ang hangin ay tila humuhuni ng mga lihim, dahan-dahan niyang biniksan ang kahon, at sa misming sandaling iyon, nanginig ang kanyang mga tuhod. Hindi dahil sa lamig ng gabi, kundi dahil sa bigat ng katotohanang unti-unting nagbubunyag sa kanya. Nanginginig ang mga kamay ni Armando habang dahan-dahan niyang inaalis ang tela na nakabalot sa kahon. Ang bawat tiklop ng tela ay parang sumisigaw ng mga lihim na matagal nang nakatago. Si Mang Ruben at ang dalawang tauhan ay nakapaligid, halos hindi humihinga. Pinapanood kung paano unti-unting bumubukas ang pinto ng nakaraan. Nang tuluyang matanggal ang tela, bumungad ang isang lumang kahon na gawa sa kahoy na mukhang inukit pa ng kamay. May mga lumang marka at simbolo sa gilid, tila ba sadyang ginawa para maitago ng maayos. Nakaukit ang mga inisyal na EV, ang mga inisyal ni Elena Vergara. "Sir, sigurado po ba kayo?" tanong ni Ruben, kinakabahan. Baka hindi natin kayanin kung anuman ang nasa loob." Huminga ng malalim si Armando at sa boses na halos pabulong, sinabi niya, "Kailangan kong malaman." Dahan-dahan niyang iniangat ang takip ng kahon. Sa loob, hindi bangkay ang bumungad kundi isang makapal na tumpok ng mga dokumento, nakatali ng lumang tali at may amoy na parang lumang papel na matagal nang ikinupli.
Sa ibabaw ng lahat, may isang sobre na nakasulat. Para kay Armando, napatulala siya. Naminig ang kanyang mga labi habang dahan-dahan niyang binubuksan ang sobre. Sa loob nito ay isang liham na isinulat mismo ng kanyang asawa. Ang sulat kamay ni Elena, na pamilyar sa kanya, ay malinaw at matatag. Armando, kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay natagpuan mo na ang aking iniwan. Hindi aksidente ang lahat ng nangyari. May mga taong mas makapangyarihan kaysa sa atin, at natatakot akong pati ikaw at si Marco ay madamay. Huwag kang magtiwala sa lahat ng nakapaligid sa atin. Sa mga dokumentong kasama nito, makikita mo ang katotohanan. Mahal na mahal kita, Elena. Habang binabasa niya ang sulat, hindi mapigilan ni Armando ang mapaluha. Para bang muling bumalik si Elena sa kanyang tabi. Para bang naririnig niyang muli ang tinig nito. Ngunit kasabay ng kirot ng pagmamahal ay ang bigat ng tanong, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Sir, bulong ni Ruben habang nakasulyap sa mga dokumento. Ano po ba ang ibig sabihin nito? Bakit may ganito iniwan si Ma'am Elena? Isa-isang binuklat ni Armando ang mga papel. May mga kontrata, bank records, at ilang litrato ng mga taong hindi niya agad nakikilala. Ngunit ang mas nakapagtataka, may ilang pangalan na pamilyar, mga kasosyo niya sa negosyo at maging ilang kamag-anak. Napakapit si Armando sa kanyang ulo. Diyos ko, ibig bang sabihin, matagal na akong niloloko? Si Elena, bago siya nawala. Ang mga tauhan ay hindi makapagsalita. Ang katahimikan sa sementeryo ay tila mas bumigat. Tanging ang pag-iyak ni Armando ang pumupunit sa dilim ng gabi. Muli niyang kinuha ang sulat at muling binasa, baka may detalyeng hindi niya napansin. At doon niya napansin ang huling linya sa likod ng pahina na halos nakatagilid ang pagkakasulat. Kung gusto mong malaman ang buong katotohanan, huwag kang titigil hanggang makita mo ang nawawalang bahagi ng aking kwento. Parang sumabog ang libu-libong tanong sa isip ni Armando. Nawawala ang bangkay ni Elena, ngunit kapalit nito ay isang lihim na malinaw na nakaugat sa mas malaking problema. Ang kabaong na dapat sana'y tahanan ng kanyang asawa ay naging sisidlan ng katotohanan at kasinungalingan. Lumapit ang isa sa mga tauhan, nanginginig din. Sir, ibig sabihin po ba nito, hindi na natin matatagpuan si Ma'am Elena? O buhay pa siya? Napatingin si Armando, nanlilisik ang pangamata, ngunit puno ng luha. Kung buhay man siya o hindi, isa lang ang malinaw. Hindi aksidente ang nangyari. At may mga taong itinago ang totoo sa akin. Pinilit nilang ibalik ang takip ng kabaong at tinakpan muli ng lupa upang hindi mahalata ang kanilang ginawa. Ngunit bago pa man umalis, muling tumingin si Armando sa libingan. Sa kanyang dibdib, naramdaman niya ang isang kakaibang sigla. Hindi na lamang kalungkutan ang namamayani, kundi isang matinding determinasyong alamin ang katotohanan. Habang naglalakad sila palabas ng sementeryo, nagsalita si Ruben. Sir, ano na po ang gagawin natin ngayon? Simula pa lang ito, Ruben, mariing sagot ni Armando. Kung iniwan sa akin ni Elena ang mga dokumentong ito, ibig sabihin may gusto siyang ipahiwatig. Hindi ako titigil hanggang malaman ko ang lahat, kahit buhay ko pa ang kapalit. At sa kanyang mga kamay, mahigpit niyang hawak ang kahon, isang kahong naglalaman ng mga lihim na babago sa takbo ng kanyang buhay at ng kanilang pamilya. Pagbalik nila sa mansyon, hindi mapakali si Armando. Ang kahon na kanilang nakuha mula sa kabaong ay nakalapad ngayon sa gitna ng kanyang study room. Ang bawat papel na laman nito ay parang piraso ng isang palaisipan na pilit niyang sinusubukan buuin. Ang kanyang mga mata ay mapupungay na dahil sa pagod, ngunit hindi niya kayang ipikit ang mga ito. Si Mang Ruben ay nakaupo sa isang gilid, abala sa pagtimpla ng kape para sa kanyang amo. Sir, baka kailangan niyo pong magpahinga muna. Baka hindi niyo kayanin kung pilit niyong babasahin lahat ngayon. Umbiling si Armando, halos walang tingin kay Ruben. Ruben, ilang taon na akong binabagabag ng mga tanong. Ngayon lang ako binigyan ng pagkakataong makuha ang sagot. Hindi ako titigil hanggang malaman ko ang lahat ng nilalaman nito. Dahan-dahan niyang isa-isang binubuksan ang mga papel. May mga kontrata na nakapangalan sa kumpanya nila.
Ngunit may mga hindi pamilyar na pirma. May mga record ng bank transfer papunta sa mga account sa ibang bansa. At may mga litrato ng ilang tao, mga politiko, negosyante, at maging mga taong malapit kay Armando mismo. Habang pinagmamasdan ang mga ito, may isang partikular na dokumentong agad na pumukaw sa kanyang pansin. Isang liham na nakasulat mismo ni Elena. Mas mahaba kaysa sa nauna niyang nabasa. Armando, kung natagpuan mo ang mga dokumentong ito, ibig sabihin ay nasa panganib ka na rin. May mga taong gusto kong ilantad, ngunit hindi ko magawa habang ako'y nabubuhay. Sila ay konektado sa malalaking sindikato na ginagamit ang ating negosyo bilang takip. Hindi mo alam, ngunit ilang bahagi ng ating yaman ay dumadaloy sa kanilang kamay para sa ilegal na gawain. Natatakot ako, Armando, dahil alam ko na kapag lumaban ako ang mauuna nilang tatanggalin. Nabasa pa niya ang ilang detalye, mga pangalan ng kumpanya na ginamit bilang harapan, mga proyekto na kunway pang negosyo, ngunit sa likod pala'y konektado sa kriminalidad. At sa lahat ng ito, isang pangalan ang paulit-ulit na lumilitaw, Ernesto Vergara, kanyang sariling kapatid. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Armando. Hindi siya makapaniwala. Ang kapatid niyang si Ernesto, na ilang taon ding naging katuwang niya sa negosyo, ay siyang pangunahing binabanggit sa mga dokumento ni Elena. Hindi maaari si Ernesto, ang kapatid ko mismo? Halos hindi makapaniwalang bulong ni Armando. Lumapit si Ruben, sumilip sa mga papel, at agad ding natigilan. Sir, malinaw ang pangalan. Kung totoo ito, ibig sabihin, matagal na kayong niloloko ng sarili niyong dugo. Umupo si Armando sa kanyang silya, hawak-hawak ang kanyang noo. Elena, alam mo pala ang lahat. Kaya ka siguro laging balisa bago ka nawala. Kaya mo siguro sinabing huwag akong magtiwala sa lahat ng nakapaligid. Naramdaman niyang muli ang bigat ng pagkawala ng asawa. Ngunit ngayon ay may kasamang apoy ng galit at pagkadismaya. Kung totoo ang mga dokumentong ito, hindi lamang simpleng aksidente ang nangyari kay Elena. Malaki ang posibilidad na pinlano ang lahat upang patahimikin siya. Isang larawan ang nahulog mula sa mga papel. Pinulot ito ni Armando. Litrato iyon ni Elena, kasama ang isang lalaking hindi niya kilala. Ngunit halata sa itsura nito na isa sa mga bigating personalidad sa negosyo at politika. Sa likod ng litrato, may nakasulat. Siya ang isa sa mga nasa likod. Napakuyom ng kamao si Armando. Ruben, hindi ko na kayang itago pa ito. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Kung si Ernesto man o sino pa, hindi ako hihinto. Ngunit kasabay ng determinasyong iyon ay pumasok din ang takot. Kung totoo ang lahat, ibig sabihin ay nasa panganib din siya at si Marco. Paano kung matagal na pala silang pinagmamanmanan? Paano kung alam na ng mga kalaban na nabuksan niya ang kahon? Lumapit si Ruben at inilapag ang kape sa mesa. Sir, kailangan niyong mag-ingat. Kung totoong sindikato ang kalaban ninyo, hindi sila magdadalawang isip na saktan kayo. At si Marco, siya ang pinakadelikado kung madadamay. Napatingin si Armando sa larawan ng kanyang anak na nakapatong sa mesa. Nakita niya ang mga mata ni Marco, puno ng galit at tampo, ngunit hindi niya kayang isipin na mawawala rin ito gaya ni Elena. Hindi ko hahayaan, mariing sabi ni Armando. Hindi ko hahayaang maulit kay Marco ang nangyari kay Elena. Habang sumisikat ang araw, hindi na nakatulog si Armando. Buong gabi niyang binusisi ang mga dokumento, sinusubukang unawain ang mga koneksyon at ang lawak ng kasinungalingan. At sa bawat pahina na kanyang nabubuksan, mas lalo niyang nakikita ang larawan ng kanyang asawa, isang babaeng matapang, handang magsakripisyo para mailigtas ang pamilya. Sa huli, isinara niya ang kahon at mahigpit na hinawakan. Elena, ipinapangako ko sa'yo, hindi masasayang ang iniwan mong mga bakas. Itutuloy ko ang laban na hindi mo natapos. Sa kanyang dibdib, ang kalungkutan ay unti-unting napalitan ng isang matinding layunin, ang tuklasin ang katotohanan, kahit pa ang kapalit ay ang kanyang sariling buhay. Makalipas ang ilang araw, dala pa rin ni Armando ang bigat ng mga dokumentong iniwan ni Elena. Halos gabi-gabi niyang inuupuan ang kahon sa kanyang study room. Binubusisi ang bawat detalye at sinusubukang buuin ang kabuuan ng misteryo.
Ngunit sa bawat papel na kanyang nakikita, isang pangalan ang paulit-ulit na lumilitaw. Ernesto Vergara, ang kanyang kapatid. Habang nakaupo siya sa harap ng mesa, paulit-ulit niyang binabasa ang isang bank statement na nagpapakita ng malaking transaksyon. Ang account na iyon ay naglalaman ng ilang milyong piso at malinaw na ipinapadala sa isang offshore bank. Ang nakarehistrong pangalan ay hindi pamilyar, ngunit sa gilid ng dokumento ay may isang pirma na agad niyang nakilala. Ang pirma ng kanyang kapatid, Ernesto, bulong ni Armando habang pinagmamasdan ang dokumento. Bakit? Paano ka nadawit dito? Nang gabing iyon, muling dumating si Marco mula sa kanyang mga lakad. Malamig pa rin ang ugnayan ng mag-ama, ngunit napansin ng binata ang pagiging abala ng kanyang ama. Pa, anong ginagawa mo riyan? Ilang araw ka nang hindi lumalabas sa kwarto mo. Para kang may tinatago, tanong ni Marco habang nakatayo sa pintuan. Nagulat si Armando. Saglit siyang tumigil bago sumagot. Wala anak, may mga papeles lang na kailangang ayusin. Napakunot ang noo ni Marco. Papeles na naman? Pa, kung negosyo lang yan, wala na akong pakialam. Pero kung may kinalaman yan kay mama, napalunok si Armando. Ramdam niyang hindi siya pwedeng magsinungaling. Ngunit hindi pa rin niya masabi ang buong katotohanan. Huwag kang mag-alala, Marco. May oras din na ipapaliwanag ko lahat, pero hindi pa ngayon. Naiwang tahimik si Marco, ngunit sa loob-loob niya, nagsimulang mabuo ang mga tanong. Kung si Armando ay may hawak ng mga papel na konektado kay Elena, bakit niya ito itinatago? At bakit tuwing nababanggit ang pangalan ng ina, tila ba may itinatagong lihim ang kanyang ama? Kinabukasan, nagpasya si Armando na kumprontahin si Ernesto. Sa kanilang opisina sa Makati, formal siyang nagpa-schedule ng pulong. Pagpasok niya sa conference room, nandoon si Ernesto, nakaupo ng maayos, nakangiti pa. Ang tagal nating hindi nagkausap ng ganito. Bati ni Ernesto. Ano sadya? Tahimik na umupo si Armando at inilapag ang ilang dokumento sa mesa. Ernesto, may kailangan tayong pag-usapan at sana maging tapat ka sa akin. Ano ang ibig sabihin ng mga transaksyon na ito? Napakunot ang noo ni Ernesto habang tinitingnan ang mga papel. Ngunit imbes na magulat, mumiti ito. Kuya, alam mo namang malawak ang negosyo natin. Hindi lahat ng batalye hawak mo. Minsan, may mga proyektong kailangang dumaan sa akin. Wala kang dapat ipag-alala. Wala akong dapat ipag-alala? Mariing sagot ni Armando. Paano ko ipaliliwanag ang mga perang lumalabas na walang malinaw na dahilan? At bakit may pangalan ng mga taong hindi ko kilala? At higit sa lahat, bakit nakatali ang pangalan mo sa mga dokumentong iniwan ni Elena bago siya mamatay? Saglit na natigilan si Ernesto, ngunit mabilis din itong nakabawi. Si Elena na naman? Kuya, matagal nang tapos ang lahat kay Elena. Huwag mo nang buhayin ang mga multo ng nakaraan. Isa pa, baka napagkamalan mo lang. Hindi lahat ng nakikita mo ay totoo. Ngunit sa tono ng kanyang boses, ramdam ni Armando ang pagkukunwari. Ang mga mata ni Ernesto ay umiwas, parang may tinatago. Pag-uwi ni Armando, mas lalo siyang hindi mapakali. Umupo siya sa kanyang veranda kasama si Ruben. Ruben, malinaw sa akin. Si Ernesto ang isa sa mga taong tinutukoy ni Elena, pero hindi siya aamin ng basta-basta. Kailangan kong makahanap ng mas matibay na ebidensya. Tumango si Ruben. I'm sorry, I can't assist with that request. Nagsimulang maging mas tensyonado ang ugnayan ng mag-ama. Si Armando ay abala sa pag-iimbestiga habang si Marco ay unti-unting nadadala ng kanyang sariling mga tanong. Para kay Armando, malinaw na ang landas na tatahakin niya. Hahanapin niya ang buong katotohanan, kahit na ang unang hakbang ay ang pagdudahan ang sariling kapatid. At sa kanyang puso, alam niyang ito ang simula ng mas malaking laban. Isang laban na hindi lang tungkol sa pera o negosyo, kundi tungkol sa katarungan para kay Elena. Lumipas ang ilang gabi na halos walang tulog si Armando. Ang mga dokumento ni Elena ay paulit-ulit niyang binabasa. Pinipilit buuin ang mga piraso ng palaisipan. Ngunit kasabay nito, bumabalik sa kanya ang mga alaala
ng huling mga araw bago ang pagkamatay ng asawa. Parang pelikula sa kanyang isipan ang bawat eksena, malinaw at masakit. Naalala niya ang isang gabing magkasama silang kumakain ni Elena sa kanilang hapag. Habang siya ay abala sa pagtawag sa isang investor, napansin niyang balisa ang asawa. Nang matapos siya sa tawag, tinanong niya ito, "Elena, may problema ba? Parang malalim ang iniusip mo." Ngumiti si Elena, ngunit halatang pilit. "Wala naman, Armando, siguro pagod lang." Ngunit sa mga mata nito, nakita niya ang takot na hindi kayang itago. "Kung may problema, sabihin mo sa akin, hindi ba't pareho nating hinaharap ang lahat?" Tanong ni Armando, puno ng pag-alala. Ngunit sagot lamang ni Elena ay isang paghawak sa kanyang kamay. "Huwag mong masyadong pagkatiwalaan ang lahat, Armando. Minsan, ang pinakamalapot sa atin ang siyang may tinatago." Hindi niya lubos na naintindihan noon ang sinabi ng asawa. Ngunit ngayon, malinaw na malinaw ang ibig sabihin. Lalo na ngayong nakita niya ang pangalan ng kapatid sa mga dokumento. Isang gabi, habang hawak ang isang lumang diary na kasama sa kahon, muling bumalik sa kanya ang mga alaala. Ang diary ay isinulat ni Elena. Puno ng mga piraso ng kanyang damdamin at mga clue na parang isinadya para magbigay ng babala. Nobyembre 15, ramdam kong may nagmamasid sa akin. Kanina, habang nasa supermarket ako, may lalaking nakasuot ng itim na sumunod sa akin hanggang sa parking lot. Hindi ko masabi kay Armando. Baka isipin niyang nag-i-imagine lang ako. Nobyembre 28, hindi ko alam kung sino pa ang dapat kong pagkatiwalaan. May mga tawag na dumarating sa gabi. Boses ng lalaki, nagsasabing wag akong makialam. Natatakot ako para kay Armando at Marco. Kung may mangyari sa akin, sana maisip ni Armando na hanapin ang katotohanan. Pagkatapos basahin ang diary, napaupo si Armando at napahawak sa kanyang mukha. "Diyos ko, Elena, sinubukan mong sabihin sa akin, pero pinili kong magbulag-bulagan. Kung nakinig lang ako." Si Ruben, na tahimik na nakikinig mula sa gilid, ay lumapit. "Sir, may isa pa akong hindi nasabi. Ilang araw bago ang aksidente, nakita ko si Ma'am Elena na may kausap sa hardin. Hindi ko nakita kung sino, pero halata sa tono ng kanyang boses na may kinakatakutan siya. Ang mga salitang narinig ko lang ay, hindi ko hahayaang madamay ang pamilya ko." Namilog ang mga mata ni Armando. "Bakit na yun mo lang sinasabi ito, Ruben?" "Natakot po ako, sir. Natakot akong baka ako naman ang madamay." Pero na yung malinaw na may iniwang mensahe si Ma'am Elena, mas mabuting malaman nyo na rin. Habang sinasabi ni Ruben ang lahat, parang pinagsama-sama sa isip ni Armando ang mga alaala. Ang misteryosong tawag na sinagot ni Elena, ang mga gabing hindi ito mapakali, at ang huling beses na sinabi nitong mag-ingat siya. Lahat iyon ay malinaw na babala, ngunit hindi niya binigyan ng halaga. Kinabukasan, pumunta siya sa lumang bahay nila sa probinsya, kung saan siya at si Elena unang nagsimula ng kanilang pamilya. Doon niya dinala ang kahon ng mga dokumento, umaasang baka may mga bakas na naiwan doon. Habang naglalakad sa lumang sala, bumalik sa kanya ang huling pagbisita nila roon bago ang aksidente. "Elena, bakit gusto mo pang bumalik dito?" Tanong niya noon habang nililinis nila ang lumang sala. "Dahil dito nagsimula ang lahat," sagot ni Elena. Nakaniti ngunit may lungkot sa mga mata. "Gusto kong maramdaman ulit na simple lang ang buhay natin. Wala pang intriga, wala pang mga taong gustong humila pababa sa atin. Hindi mo ba gusto ang nakamit natin?" Tanong niya noon, medyo nagtataka. "Gusto, pero hindi lahat ng makakamit ay ginto, Armando. May mga bagay na mas mahalaga. Ang kapayapaan, ang pamilya. Kung minsan, mas mabuti pang wala tayong yaman kaysa mawala ka o si Marco." Ngayon, habang nakaupo siya sa parehong lugar, naramdaman ni Armando ang bigat ng mga salitang iyon. Totoo nga, mas pinili ni Elena ang kapayapaan kaysa sa kayamanan. Ngunit hindi niya pinansin noon ang babala ng asawa at ngayon ay huli na ang lahat. Pag-uwi niya ng Maynila, muling sinuri ni Armando ang lahat ng dokumento. Lalong lumalim ang kanyang hinala. Si Ernesto ay may malaking papel sa lahat ng ito. Ngunit hindi lamang si Ernesto, may mas malawak pang grupo na sangkot, mga taong may kapangyarihan sa lipunan. At sa puso ni Armando,
sumibol ang isang bagong damdamin. Hindi na lamang kalungkutan, kundi galit. Galit sa mga taong umitil sa buhay ng kanyang asawa. At galit sa sarili dahil hindi niya ito naprotektahan. Sa mga susunod na araw, alam niyang hindi na sapat ang pagbabalik tanaw. Panahon na para kumilos, para ilabas ang katotohanan na iniwan sa kanya ni Elena. Ngunit bago ang lahat, kailangan muna niyang ihanda ang sarili. Dahil ang laban na ito ay mas malaki kaysa sa kanyang inaakala. Pagbalik mula sa probinsya, lalong tumindi ang bigat na dala ni Armando. Ang bawat papel na iniwan ni Elena ay parang tinik na nakabaon sa kanyang dibdib. Ngayon, malinaw na ang pangalan ng kanyang kapatid na si Ernesto ay hindi lang basta nakasama. Ito'y nakaugat sa pinakapuso ng mga dokumento, ang mga transaksyon, ang mga peking kontrata at maging ang mga larawan ng mga taong sangkot ay tila ba laging may koneksyon kay Ernesto. Isang gabi, nakaupo si Armando sa veranda ng kanilang mansion. Hawak ang isang bank record na malinaw na may pirma ni Ernesto. Lumapit si Ruben at inilapag ang isang tasa ng mainit na kape. "Sir," mahinahong sabi ni Ruben, "kung talagang si Don Ernesto ang nasa likod nito, paano nyo haharapin? Kapatid nyo pa rin siya." Huminga ng malalim si Armando. "Kung si Ernesto nga, hindi ko alam kung kaya ko siyang patawarin." Elena ang kinuha nila. Hindi ako titigil hanggang makuha ko ang katotohanan mula sa kanya mismo. Kinabukasan, nagpasya siyang muling harapin ang kanyang kapatid. Tinawagan niya si Ernesto at nagpaabot ng imbitasyon para sa isang pribadong hapunan sa kanilang lumang rest house sa Tagaytay. Pagdating ng gabi, nakasuot si Ernesto ng mamahaling barong at ngumiti agad pagdating. "Kuya," bati ni Ernesto, "ang tagal nating hindi nagkakasama ng ganito. Ano ba ang meron at bigla mo akong inimbita?" Tahimik lang si Armando, nakatingin sa kanya ng direkta. Sa ibabaw ng mesa, inilapag niya ang mga dokumento. "Pakipaliwanag na sa akin ito, Ernesto, bakit nandiyan ang pangalan mo? At bakit sa lahat ng papeles na iniwan ni Elena, ikaw ang lumilitaw na konektado?" Napakunot ang noo ni Ernesto at tumawa ng mapait. "Kuya, hindi mo ba naiisip? Baka ginugulo ka lang ng mga dokumentong yan. Alam mo namang minsan, hindi lahat ng nakikita sa papel ay totoo. Baka naman may taong naninira sa akin." "Naninira?" Madiing sagot ni Armando. "Paano mo ipaliliwanag ang mismong pirma mo sa mga transaksyon? At paano mo ipaliliwanag na bago mamatay si Elena, takot na takot siya? Siya mismo ang nagsabi na may taong malapit sa atin na may tinatago." Saglit na natigilan si Ernesto, ngunit mabilis din itong nagpakita ng tikas. "Kuya, masyado ka nang nagiging paranoid. Alam mo bang delikado ang pinapasok mong investigasyon? May mga taong mas makapangyarihan sa atin. Baka pati ikaw madamay." Tumayo si Armando at mariing tumingin sa kapatid. "Kung may tinatago ka, Ernesto, ilabas mo na. Hindi ako natatakot. Hindi na nila ako matatakot pa. Kinuha na nila ang asawa ko. Hindi ko hahayaang madamay si Marco." Tahimik si Ernesto, ngunit ang mga mata nito ay nag-iba. Mula sa pagkukunwari ng isang masayahing kapatid, lumitaw ang malamig at matalim na tingin ng isang taong may tinatago. Ngunit bago pa makasagot si Ernesto, isang tawag ang tumating sa telepono ni Armando. "Sir Vergara," sabi ng boses sa kabilang linya, mababa at malupit. "Kung gusto mong manatiling ligtas ang anak mo, itigil mo na ang paghahalukay sa mga papel na iniwan ng asawa mo." Nanginginig ang kamay ni Armando nang ibaba ang telepono. Agad siyang lumingon kay Ernesto. "I'm sorry I can't assist with that request." Mariing sagot ni Armando. "Kung mananahimik ako, ano ang kahihinatnan? Kung pinatahimik nila si Elena, bakit ako matatakot? Mas gugustuhin kong mawala ako kaysa makita kong pati si Marco ay madadamay." Ngunit hindi pa doon natapos ang lahat. Makalipas ang ilang araw, biglang may sumugod na armadong lalaki sa harap ng kanilang mansion. Habang papasok si Marco mula sa kanyang klase, muntik na siyang pagbabarilin kung hindi agad nasaklolohan ng mga gwardiya at ni Ruben. "Papa!" sigaw ni Marco nang marinig ang putukan. Agad siyang isinilid ng mga gwardiya sa loob. Nang makapasok si Armando, halos mahulog siya sa kaba nang makita ang anak na nanginginig.
Anak, ayos ka lang ba? Tanong niya, niyakap ito ng mahigpit. Pa, ano bang nangyayari? Sinong gustong pumatay sa atin? Nanginginig na tanong ni Marco. Hindi na nakapagsalita si Armando, ngunit sa kanyang puso, malinaw na ang sagot. May mas malalim na kamay na kumikilos laban sa kanila at hindi ito titigil hanggat hindi siya sumusuko. At sa gabing iyon, sa gitna ng kanyang pag-aalala, mas lalo niyang napatunayan ang kanyang hinala. Ang kapatid niyang si Ernesto, ang pangunahing kasabwat sa lahat ng ito. Ngunit upang maipakita sa lahat ang katotohanan, kailangan pa niya ng mas matibay na ebidensya. At higit sa lahat, kailangan niyang mas maging handa dahil ang laban ay nagsisimula pa lamang. Matapos ang insidente sa harap ng mansyon, hindi na nakaramdam ng kapanatagan si Armando. Kahit gaano pa karaming gwardiya ang kanyang inilagay, ramdam niyang nakamasid pa rin ang mga kaaway. Ang sindikato na tinutukoy ni Elena sa kanyang sulat ay malinaw na hindi basta-bastang grupo. Sila ay organisadong mga tao, may kakayahan at tapang na pumasok mismo sa buhay niya at umatake sa pinakamahinang bahagi ng kanyang puso. Si Marco. Sa isang pagpupulong ng kanyang mga tauhan, halos mabasag ang tinig ni Armando sa galit. Hindi na ako pwedeng manahimik. Gusto nilang takutin ako, pero hindi ako tatalikod. Pinatay nila ang asawa ko, at ngayon gusto nilang kunin ang anak ko? Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Tahimik na nakikinig si Ruben, nakayuko, at sa likod nito'y kita ang kaba sa mga mata. Sir, wala tayong laban kung mag-isa lang tayo. Kung totoo si Don Ernesto ang may kinalaman, baka may hawak din siyang koneksyon sa pulisya at mga opisyal. Baka kahit saan tayo magpunta nakabantay na sila. Napasandal si Armando sa kanyang silya, hawak ang kanyang sentido. Kaya kailangan kong kumilos ng mas maingat. Pero hindi ko rin pwedeng hayaang puro takot lang ang mamayani dito sa bahay. Ayokong lumaki si Marco na nagtatago sa dilim. Ngunit hindi nagtagal, muling nagparamdam ang sindikato. Isang gabi, habang nakaupo si Marco sa kanyang silid, biglang nawala ang kuryente sa buong mansyon. Naghiyawan ang mga kasambahay at ang mga gwardya ay nagtakbuhan sa labas. Sa dilim, narinig ni Armando ang sigaw ng anak. Papa! Papa, tulungan mo ako! Agad siyang tumakbo, hawak ang baril mula sa kanyang drawer. Sa pagpasok niya sa silid ni Marco, nakita niyang may dalawang lalaking nakamaskara na pilit na dinadampot ang kanyang anak. Mabilis siyang pumutok ng bala at nagkagulo ang lahat. Tumalon palabas ng bintana ang isa, habang ang isa ay tinamaan sa balikat at mabilis na kumaripas. Yumakap si Marco sa kanyang ama, nanginginig. Pa, bakit nila ako gustong kunin? Hinaplas ni Armando ang buhok ng anak, naningilid ang luha sa kanyang mga mata. Dahil gusto nilang iparusa sa akin ang paghahanap ko ng katotohanan. Pero anak, ipapangako ko sa iyo, hindi ka nila makukuha. Matapos ang insidenteng iyon, hindi na nagdalawang isip si Armando. Alam niyang hindi na lang siya at si Marco ang nasa panganib. Pati na ang mga tauhan at maging si Ruben ay maaaring madamay. Pinili niyang ilayo muna si Marco, kaya't ipinadala niya ito sa isang pribadong lugar sa probinsya, kasama ang piling gwardiya. Pa, pagtutol ni Marco bago umalis, hindi mo ako pwedeng basta itago. Kung totoo ang mga sinasabi mo tungkol kay Mama, dapat kasama mo ako sa laban na ito. Ngumiti si Armando, bagamat bakas ang lungkot sa kanyang mukha. Marco, bata ka pa. Ang laban na ito ay laban ko muna. Darating ang araw kapag ligtas ka na, ipapakita ko sa iyo ang lahat. Pero ngayon, gusto mong mabuhay ka kahit malayo sa akin. Habang inihahatid ang anak, nanatili si Armando sa Maynila upang ipagpatuloy ang imbestigasyon. Ngunit kasabay nito, mas naging mapanganib ang kanyang sitwasyon. May mga taong hindi niya kilala ang sumusunod sa kanya sa lansangan. May mga sasakyang nakaparada malapit sa kanyang opisina na halatang hindi pamilyar. At minsan, sa tuwing siya'y nasa kanyang study room, ramdam niya ang mga matang nakamasid mula sa dilim. Isang gabi, muling bumisita si Ruben. Dala ang isang palitang nagpayanig kay Armando. Sir, may isang tauhan ni Don Ernesto ang lumapit sa akin. Sabi niya, handa raw siyang magbigay ng impormasyon kapalit ng proteksyon. May nalalaman daw siya tungkol sa pagkamatay ni Ma'am Elena. Agad na tumayo si Armando,
Nangingibabaw ang pag-asa sa kanyang mukha. Nasaan siya? Kailangan ko siyang makausap agad. Ngunit bago pa man maisakatuparan ang pagkikita, nakarinig sila ng balitang patay na ang tauhang iyon. Natagpuan itong duguan sa loob ng kanyang kotse. Pinatahimik bago pa man makapagsalita. "Sir," ani Ruben, halos mangiyak-ngiyak. Isa-isa na silang pinapatay. Ayaw nilang may makapagsalita. "Kung magpapatuloy tayo, baka kayo naman ang isunod." Mariing tumingin si Armando kay Ruben. "Ruben, hindi na ito tungkol sa akin. Ito ay tungkol kay Elena at kay Marco. Kung hahayaan kong manahimik, lalong lalaki ang kasamaan ng mga taong ito. At kung si Ernesto nga ang nasa likod ng lahat, wala na akong pakundangan kahit kapatid ko pa siya." Kinabukasan, nagdesisyon si Armando na magsimula ng sariling operasyon laban sa sindikato. Gumamit siya ng mga koneksyon mula sa mga dating kakilala sa negosyo. Mga taong matagal na ring nadawit, ngunit nais nang bumitaw. Habang lumalalim ang kanyang paghahanap, mas nakikita niya kung gaano kalawak ang kamay ng sindikato. Mula sa negosyo, politika, hanggang sa batas mismo. Sa bawat natutuklasan niya, mas nagiging malinaw na hindi lang simpleng pagkamatay ni Elena ang nakataya. Ito ay isang sistemang kumakain sa lipunan, at si Ernesto ay isa lamang sa mga ulo ng ahas. At sa gitna ng kanyang pakikibaka, isang bagay ang mas laling nagpasidhi ng kanyang determinasyon. Ang alaala ng kanyang asawa, ang huling ngiti nito bago siya tuluyang mawala, at ang mga salitang iniwan nito sa sulat, na huwag siyang titigil hanggang makita ang buong katotohanan. Sa gabing iyon, habang mag-isa sa kanyang study room, hawak ang larawan ni Elena. Bumulong siya, "Mahal, kahit buhay ko pa ang kapalit, ipaglalaban ko sung laban mo. Hindi kita bibiguin." Mula nang magpakita ng bangis ang sindikato sa pamamagitan ng tangkang pagdukot kay Marco, napagtanto ni Armando na hindi siya maaaring lumaban ng mag-isa. Bagamat determinado siyang ipaglaban ang hustisya para kay Elena, malinaw na mas malakas at mas organisado ang mga kaaway kaysa sa kanya. Kailangan niya ng mga kaalyado, mga taong hindi lamang may tapang kundi pati na rin ang kakayahang kumilos laban sa isang makapangyarihang grupo. Isang umaga, habang nakaupo sa kanyang study room, pinagmamasdan ni Armando ang mga dokumentong iniwan ni Elena. Sa kanyang isipan, pinipilit niyang alalahanin ang mga dating kasamahan sa negosyo. Mga taong maaaring lumaban din sa sindikato kung mabibigyan ng sapat na dahilan. Tinawagan niya si Ruben at ipinatawag ito. "Ruben," panimula niya, "alam kong mahirap ang laban na ito, pero hindi na natin kayang mag-isa. Kailangan kong makahanap ng mga tao na maaari kong pagkatiwalaan, kahit iilan lang." "Sir," sagot ni Ruben, "may kilala akong dating auditor sa isa sa mga kumpanya ninyo. Umalis siya noon dahil natakot sa mga anomalya." Baka handa siyang magsalita kung makikita niyang hindi na siya nag-iisa. Tumango si Armando. "Hanapin mo siya. Kailangan natin ng lahat ng posibleng testigo." Ilang araw matapos noon, nagkaroon siya ng lihim na pulong sa isang lumang restaurant sa Maynila. Dumating ang ilang dati niyang kasosyo. Mga taong noon ay malapit sa kanya, ngunit unti-unting lumayo matapos ang pagkamatay ni Elena at ang pagkakalat ng takot ng sindikato. Isa-isa silang nagbigay ng kanilang saloobin. "Armando," wika ng isa, "hindi mo naiintindihan kung gaano kalawak ang impluwensya ng sindikato. Kung makikialam tayo, pati pamilya namin ay madadamay. Hindi ba't iyon ang dahilan kung bakit dapat tayong lumaban?" Tugon ni Armando. "Kung patuloy tayong mananahimik, lalaki lang sila at patuloy na magtatago sa likod ng negosyo. Elena ang binayaran ng buhay dahil tumayo siya laban sa kanila. Hindi na natin pwedeng hayaan na maulit pa." Tahimik ang karamihan, ngunit sa dulo ng mesa, isang babae ang nagsalita. Siya ay si Attorney Miranda, isang matagal nang kaibigan ni Elena. "Armando, matagal ko nang alam ang ilang bahid ng katotohanan. May ilang kliyente akong lumapit sa akin, pero lahat sila natakot. Kung handa kang lumaban, ako'y nasa iyong tabi. Ngunit kailangan nating maging maingat. Ang bawat hakbang natin ay dapat may katumbas na ebidensya at plano." Napangiti si Armando sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon. "Salamat, Miranda.
Hindi ako hihinto hanggat hindi ko nakukuha ang hustisya para kay Elena. Mula noon, nagsimula silang ayusin ang mga ebidensya. Isa-isa nilang sinuri ang mga dokumentong iniwan ni Elena. May mga kontrata na nagpapakita ng anomalya. May mga bank record na hindi tugma at may mga pangalan na paulit-ulit na lumalabas. Ginawa nilang layunin na tipunin ang lahat ng ito upang makabuo ng isang matibay na kaso. Ngunit hindi lahat ay sumang-ayon. May ilan sa mga nakasama sa pulong na nagdesisyong umurong matapos makatanggap ng mga pagbabanta. Isang gabi, tumawag si Armando kay Miranda. Miranda, dalawa sa mga dating kasosyo natin ang umatras. Takot sila. Hindi ko sila masisisi. Sumagot ang abogado sa kabilang linya. Matatag ang tinig. Armando, kahit tayo lang, lalaban tayo. Basta mayroon tayong sapat na ebidensya, pwede tayong magsampa ng kaso. Ngunit kailangan natin ng proteksyon mula sa mga taong pwedeng ipagtanggol tayo. Habang pinaplano nila ang mga susunod na hakbang, unti-unti ring lumambot ang puso ni Marco. Habang nasa probinsya siya, natanggap niya ang ilang tawag mula sa kanyang ama. Bagamat malamig pa rin ang tono ng kanyang boses, ramdam niyang may pagbabago na sa ama. Mas bukas, mas determinado na ipagtanggol siya. Marco, wika ni Armando sa isang tawag, alam kong galit ka pa rin sa akin. Pero sana maintindihan mo, lahat ng ginagawa ko ngayon ay para sa'yo at para kay mama. Gusto kong ipakita sa'yo na hindi ako titigil hanggang makuha natin ang hustisya. Sagit na natahimik si Marco bago sumagot. Pa, hindi ko man maintindihan lahat, pero kung para kay mama ang laban mo, susuportahan kita. Huwag mo lang akong iiwan. Naghalo ang lungkot at tuwa sa puso ni Armando. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang muli ang koneksyon sa kanyang anak. Samantala, mas lalong tumindi ang kilos ng sindikato. Mula sa mga lihim na sulat at tawag, malinaw na minamanmanan nila ang bawat hakbang ni Armando. Ngunit imbes na umatras, mas naging matatag siya. Ruben, utos niya isang gabi. Siguruhin mong ligtas si Marco. Huwag mong aalisan ng bantay kahit isang minuto. Ako na ang bahalang humarap dito. Si Miranda ang kasama ko sa laban na ito. Mula sa kanyang mga kamay, isa-isa niyang ipinatong sa mesa ang mga ebidensya. Ang larawan ni Elena ay nakatabi sa mga ito. Tila ba pinagmamasdan siya. Sa kanyang puso, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Hindi ako susuko, bulong niya habang nakaingin sa larawan ng asawa. Elena, ipapangako ko sa'yo, hindi masasayang ang buhay na nawala. Lalaban ako hanggang dulo. At sa gabing iyon, nagsimula na ang formal na hakbang. Ang pagtipon ng lahat ng ebidensya, ang pakikipag-usap sa mga taong handang sumaksi, at ang paghahanda sa kaso laban sa sindikato. Ito na ang simula ng matinding laban na magdadala kay Armando sa bingit ng panganib. Ngunit magbibigay din sa kanya ng pagkakataong isakatuparan ang huling habilin ni Elena. Habang lumalalim ang gabi, patuloy na nakatutok si Armando sa mesa ng kanyang study room. Nasa harap niya ang makapal na bunton ng mga dokumento at litrato. Lahat ay iniwan ni Elena bago ito mamatay. Sa bawat papel na kanyang pinapanaan sa kanyang mga daliri, lalo siyang natatakot at lalo ring nagiging determinado. Hindi na ito simpleng laban ng isang pamilya laban sa isang sindikato. Ito ay laban sa isang napakalawak na sistema ng katiwalian. Si Attorney Miranda, na palaging dumadalaw upang magbigay ng gabay, ay nakaupo sa kabilang dulo ng mesa. Pinagmamasdan niyang mabuti ang mga ebidensyang inilatad ni Armando. Armando, kailangan mong maintindihan, sabi niya, hindi lang negosyo ang sangkot dito. Internasyonal na grupo ang pinapasok ni Ernesto. Ang perang dumadaan sa kumpanya ninyo ay ginagamit para punduhan ang iba't ibang iligal na gawain, mula sa smuggling hanggang sa money laundering. At sa lahat ng ito, ikaw mismo ang ginamit na harapan. Napayuko si Armando, nanlalamig ang mga palad. Hindi ko alam, Miranda. Akala ko kontrolado ko ang lahat ng transaksyon, hindi ko inakalang ginagamit pala nila ako. Ganun talaga ang mga taong ito, tugon ni Miranda. Hindi ka nila tinitira ng harapan. Ginagawa nilang malinis ang imahe mo para ikaw ang magsilbing mukha ng negosyo, habang sa likod, iba na ang pinapatakbo.
Habang nag-uusap sila, dumating si Ruben, dala ang ilang dagdag na impormasyon. Sir, ani Ruben, nakakuha ako ng kopya ng ilang bank statements mula sa dating auditor. At pare-pareho ang lumalabas. Malalaking halaga ang nililipat sa parehong offshore account, buwan-buwan. Ang account holder, isang alias lang. Pero alam niyo ba kung sino ang nag-authorize? Si Don Ernesto mismo. Napatitig si Armando sa papel. Ang mga matay namumula sa galit. Si Ernesto, kapatid ko. Siya ang pangunahing kasabwat. Siya ang dahilan kung bakit muntik nang magdusa si Marco. Siya ang dahilan kung bakit nawala si Elena. Ngunit hindi pa natatapos ang lahat. May mga testimonya ring lumabas mula sa ilang tauhan ng kumpanya. Isang dating empleyado ang lihim na lumapit kay Miranda. Ma'am, sabi nito, nanginginig, ako ang nag-aayos ng mga kontratang pinatapirmahan kay Don Armando noon. Akala ko normal lang, pero napansin ko na lahat ng pirma ay laging may kasunod na kopya na pinapadala kay Don Ernesto. Doon ko na-realize na may nangyayaring anomalya. Ibinahagi rin ng empleyado na may ilang tauhan ni Ernesto ang hindi na bumalik matapos ang aksidente ni Elena. Para silang nawala ng walang bakas. Sa totoo lang, natatakot ako. Pero hindi ko na kayang manahimik. Ang mga salitan iyon ay lalong nagpatibay sa loob ni Armando. Ngunit kasabay ng lakas ay ang panganib. Hindi nagtagal, may isa na namang tumangkang testigo na natagpo ang patay sa loob ng kanyang apartment. Halatang pinatahimik bago pa makapagsalita. Hindi tayo pwedeng magkamali, mariing sabi ni Miranda. Bawat hakbang natin ay dapat kalkulado. Kailangan natin ng matibay na basihan. Hindi lang haka-haka. Kung hindi, hindi lang ikaw ang mapapahamak, pati ako at lahat ng taong kasali dito. Habang mas lumalalim ang kanilang investigasyon, mas dumadami ang mga pangalang sangkot. Hindi lang basta mga negosyante o politiko ang nakikita nila sa mga dokumento, pati ilang bayuhang pangalan na konektado sa internasyonal na black market. Lalong lumaki ang saklaw ng kanilang kalaban at lalong naging delikado ang laban. Isang gabi, habang tinitingnan ni Armando ang mga dokumento, napansin niya ang isang papel na halos hindi na niya maalala. Isang kontrata na pinirmahan niya ilang taon na ang nakalipas at sa ilalim ng kanyang pirma, may isa pang pirma, si Ernesto. Ngunit higit pa roon, may maliit na stamp ng isang kumpanya na nakabase sa Hong Kong. Hong Kong, bulong niya. Ito ang sentro ng lahat, doon dumadaan ang pera. Tumingin si Miranda sa kanya. Kung ganon, baka kailangan nating maglabas ng mga ebidensya sa ibang bansa. Pero delikado ito. Baka masundan ka nila kahit saan ka magpunta. Sa puntong iyon, unti-unti nang nabubuo ang larawan ng malaking larong pinasok nila. At mas lalo lamang sumakit ang dibdib ni Armando. Naalala niya ang mga gabing balisa si Elena. Ang mga tawag na kanyang sinasagot ng palihim at ang mga salitang binitiwan nito bago pumanaw. May mga bagay kang hindi alam, Armando. Ingatan mo si Marco. Muli siyang bumaling kay Ruben. Ruben, kung hindi dahil sa mga dokumentong iniwan ni Elena, hindi ko malalaman ang lahat ng ito. Ngayon alam ko na kung bakit siya laging balisa. Alam niya na pinapatay na siya bago pa man mangyari. Tahimik si Ruben, bakas ang bigat sa kanyang mukha. Sir, kung ganun, mas dapat kayong mag-ingat. Dahil kung si Ma'am Elena mismo ay hindi nakaligtas, kayo pa kaya? At lalo na si Marco. Sa puntong iyon, naging malinaw kay Armando. Hindi lang simpleng sindikato ang kanilang kalaban. Isa itong higanteng organisasyon na sumasakop sa negosyo, politika at internasyonal na ekonomiya. At sa lahat ng ito, ang sariling dugo niya, si Ernesto, ang pangunahing mukha ng pagtataksil. Ngunit imbes na umatras, mas lalo siyang nagliyab ng determinasyon. Hinawakan niya ang larawan ni Elena na nakapatong sa mesa at mahigpit na bumulong. Mahal. Nakita ko na ang mas malalim na katotohanan. Hindi ko nahahayaang manatili itong nakatago. Lalaban ako hanggang dulo. At sa gabing iyon, habang ang buong lungsod ay natutulog, si Armando ay muling nagplano ng mga susunod na hakbang. Hindi na ito simpleng paghahanap ng hustisya para sa asawa. Ito na ay isang laban upang ilantad ang buong kalakaran ng kasamaan na sumisira sa kanilang pamilya at sa lipunan. Ilang linggo na ang lumipas mula nang madiskubre ni Armando ang mas malalim na lawak ng sindikato
at ang pagkakadawit ng kanyang sariling kapatid na si Ernesto. Habang palalim ng palalim ang kanyang investigasyon, kasama si Attorney Miranda at si Ruben, mas lalo namang lumalaki ang panganib sa kanilang paligid. Ngunit sa kabila ng lahat, dumating ang isang hindi inahasahang pangyayari. Isang babae ang biglang sumulkit sa kanilang pintuan. Isang hapon, habang abala si Armando sa pag-aayos ng mga dokumento sa kanyang study room, narinig nila ni Ruben ang malakas na katok. Nang buksan ang pinto, bumungad ang isang babae na halos hindi nila mapaniwalaan ang itsura. Siya'y kahawig na kahawig ni Elena, mula sa mga mata, hugis ng mukha at maging ang paraan ng pagtayo. Diyos ko, bulong ni Ruben, napaurom ang hakbang. Si Ma'am Elena ba iyan? Nanlaki ang mga mata ni Armando, halos mawalan ng hininga. Ngunit agad ding nagpakilala ang babae. Hindi ako si Elena, ako ang kanyang kapatid, si Teresa. Napatulala si Armando. Kapatid? Hindi kailanmang nabanggit ni Elena na may kapatid siya. Tumango si Teresa, bakas ang lungkot sa kanyang mga mata. Sinadya niyang itago ako. Matagal na akong nakaalis ng bansa dahil sa banta sa aming pamilya. Pero nang mabalitaan kong namatay siya, halos gumuho ang mundo ko. At ngayon, narito ako hindi lang para ipaalam sa iyo ang aking sarili, kundi para sabihin na hindi siya agad namatay pagkatapos ng aksidente. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Armando. Anong ibig mong sabihin? Paano mong nalaman? Huminga ng malalim si Teresa. Ako ang unang nilapitan ng isang taong saksi. Isang nurse na nagtrabaho sa ospital kung saan dinala si Elena. Sinabi niya na pagkatapos ng aksidente, buhay pa si Elena ng ilang oras. Ngunit bago siya makalabas ng peligro, may mga lalaking dumating, nagpakilalang mga opisyal ng kumpanya, at bigla siyang nawala. Hindi ito basta aksidente. Dinukot siya, Armando. Dinukot ng sindikato. Napatakip si Armando sa kanyang mukha. Nanginginig ang buong katawan. Diyos ko, ibig sabihin, ang lahat ng taon ng pagluluksa ko, hindi ko man lang nalaman na may pagkakataong iligtas siya. Lumapit si Teresa at hinawakan ang kanyang kamay. Ginawa niya ang lahat para protektahan ka at sumarko. Pero ngayon, nasa iyo ang laban. Ako'y narito para tumulong. May mga ebidensya akong dala, mga kopya ng ilang komunikasyon na nagpapakita kung paano ikinubli ang pagkawala niya. Mabilis na inihanda ni Miranda ang mga dokumento ni Teresa. Nang suriin nila ito, natuklasan nilang ang mga pangalan ng mga doktor at opisyal na sangkot ay konektado rin sa mga kumpanyang hawak ni Ernesto. Mas lumalim pa ang kaso laban sa kanya. Ngayon, mas malinaw na, sabi ni Miranda. Hindi lang pinatay si Elena, ginamit pa siya ng mga taong ito bilang leverage. At mukhang siya mismo ang nagsimula ng planong ipaalam sa iyo ang lahat sa pamamagitan ng mga dokumento. Ngunit sa gitna ng mga revelasyon, isang bagay ang mas lalong nagpagulo kay Armando. Buhay pa kaya si Elena noong panahong iyon na siya ay naghihinagpis sa kanyang puntod? At kung dinukot siya, ano ang tunay na nangyari pagkatapos? Habang lumalalim ang gabi, nag-usap si Armando at si Teresa. Bakit ngayon ka lang nagpakita? Tanong ni Armando. Bakas ang sakit sa kanyang tinig. Natakot ako, sagot ni Teresa. Kung noon pa ako nagpakita, baka ako rin ang pinatahimik. Pero nang makatanggap ako ng lihim na mensahe mula sa isa sa mga dating kasamahan ni Elena, napagtanto kong hindi ko na pwedeng ipagpaliban pa. Sinabi sa akin ng taong iyon na ang lahat ng katotohanan ay nakasalalay sa iyong pagtitiyaga. Sa puntong iyon, hindi na mapigilan ni Armando ang kanyang emosyon. Yumuko siya, pinahid ang luha, at tiniigan ang larawan ni Elena na nasa mesa. Elena, kung totoong nang dinukot ka, kung totoo ngang sinubukan mong lumaban, hindi kita bibiguin. Ipagtatanggol ko ang laban mo. Kasabay nito, nagpasya silang maghanap ng mas malinaw pang ebidensya. Dinala ni Teresa si Armando at si Miranda sa isang lumang warehouse na dati ginagamit ng kumpanya bilang imbakan. Doon nila natuklasan ang mga sirang kahon na may lamang mga lumang record at ilang videotape na halos inaagnas na.
Nang isa-isahin nilang suriin, may isang tape na agad nilang binuksan gamit ang lumang player. Doon nila nakita ang isang malabo ngunit malinaw na kuha. Si Elena, nakaupo sa isang maliit na silid, balisa at may mga lalaking nakapaligid. Sa video, narinig ang tinig ng isang lalaki na nagsasabing, "Kung hindi ka tatahimik, pati pamilya mo mawawala." Napatigil si Armando, halos mahulog sa kanyang kinatatayuan. Ang huling imahe ng kanyang asawa ay hindi isang katawan sa kabaong, kundi isang babaeng nakikipaglaban sa takot at pilit na lumalaban para sa kanyang pamilya. Miranda, wika ni Armando, ito na ang ebidensya na kailangan natin. Hindi na nila maitatanggi ang kasamaan nila. At higit sa lahat, patunay ito na si Elena ay biktima ng isang mas malaking laro. Mula sa gabing iyon, nagbago ang lahat. Hindi na lamang paghahanap ng hustisya ang laban ni Armando. Ito na ang laban ng isang asawa na pinagnakawan ng karapatan, laban ng isang ama na halos mawalan ng anak, at laban ng isang lalaking handang isakripisyo ang lahat para maipakita ang katotohanan. Matapos ang nakagugulat na pagbubunyag ni Teresa tungkol sa posibilidad na hindi agad namatay si Elena matapos ang aksidente, agad na kumilos si Armando kasama sina Attorney Miranda at Ruben. Ang bagong impormasyon na dala ni Teresa na posibleng dinala si Elena sa isang liblib na lugar ay nagbigay ng panibagong pag-asa kay Armando. Ngunit kasabay nito'y mas matinding panganib. Isang umaga, nakaupo si Armando sa kanyang study room. Hawak ang mapa ng bansa. Sa tabi niya nakapatong ang mga lumang tala at sulat ni Elena, kasama ang bagong mga dokumentong iniharap ni Teresa. Itinuro ni Teresa ang isang bahagi ng mapa, isang malayong probinsya sa Hilaga. Dito siya huling nakita ng taong nagbigay ng impormasyon sa akin. May isang lumang bahay na ginagamit ng sindikato bilang taguan. Dito natin kailangang magsimula. Tahimik na tumango si Armando. Kung totoo ang lahat ng ito, dito matatapos ang lahat ng tanong ko. Ngunit ramdam ni Ruben ang bigat ng kanilang gagawin. Sir, napakapanganib kung pupunta tayo roon nang wala tayong kasiguraduhan. Baka patibong lang ito ni Ernesto. Alam ko, tugon ni Armando. Pero mas pipiliin kong sumugal kaysa manatiling walang ginagawa. Kung may maliit na pag-asang buhay pa si Elena, hahabulin ko iyon. Kinabukasan, nagsimula silang maglakbay patungong probinsya. Kasama nila si Marco na, sa kabila ng panganib, nagpumilit na sumama. "Pa," mariing sabi lang binata, "hindi ko na kayang manatili sa tabi habang ikaw ang nagdurusa. Kung si mama nga ang pakay natin, mas lalo kong gustong makita siya." Napabuntong hininga si Armando. Ngunit wala nang nagawa. "Sige anak, pero mangako ka na susunod ka sa lahat ng sasabihin ko. Hindi ako papayag na mawala ka rin sa akin." Habang bumabaybay ang kanilang sasakyan sa matatarik na daan ng probinsya, mas lalo nilang naramdaman ang bigat ng sitwasyon. Wala na ang magarang lungsod na nakasanayan ni Armando. Sa halip, puro bundok, gubat at malalayong baryo ang kanilang nadaanan. Si Marco, na sanay sa kaginhawaan ng Maynila, ay tahimik na pinagmamasdan ng paligid. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya ang sakripisyong handang gawin ng kanyang ama. Ngunit hindi naging madali ang paglalakbay. Sa gitna ng makipot na daan, biglang sumulpot ang dalawang motorsiklo na may sakay na mga armadong lalaki. Pinagbabaril nila ang kanilang sasakyan, dahilan upang mapilitan si Ruben na magmanyobra at magtago sa gilid ng kalsada. "Sir, empuskada ito," sigaw ni Ruben. Agad na hinila ni Armando si Marco pababa ng sasakyan, habang si Miranda ay natatarantang humawak sa kanyang bag. Gumanti ng putot si Ruben gamit ang baril na dala nila. Nagtagal ang palitan ng putok hanggang sa umatras ang mga lalaki matapos masugatan ang isa sa kanila. Hingal at pawis ang lahat nang matapos ang insidente. Mahigpit na niyakap ni Armando ang anak. "Anak, ayos ka lang ba?" "Pa, muntik na tayong mamatay," nanginginig na sagot ni Marco. Ngunit sa halip na umatras, mas tumatag ang loob ni Armando. "Kita nyo? Handa silang patayin tayo para lang mapigilan tayong makarating. Ibig sabihin, may tinatago sila ron at mas lalo akong naniniwala na tama ang direksyon natin." Pagdating nila sa baryo, nakipag-ugnayan sila sa ilang lokal na residente.
Isa sa mga matandang ron, si Aling Bising, ang nagbigay ng mahalagang impormasyon. May lumang bahay sa dulo ng bundok na matagal nang walang nakatira. Pero gabi-gabi, may mga dumadaang sasakyan. Naririnig din naming may babae raw na minsang sumisilip sa bintana. Hindi namin alam kung sino siya, pero palaging may bantay. Halos lumuha si Armando sa narinig. Baka siya na yun. Baka si Elena. Sa gabing iyon, habang nagpapahinga sa maliit na kubo na pansamantalang tinirhan nila, kinausap ni Marco ang kanyang ama. Pa, hindi ko akalaing ganito kabigat ang pinagdadaanan mo simula pa noon. Ngayon ko lang naramdaman. Natotoo nga ang lahat ng sinasabi ni Mama sa mga sulat niya dati. Na malakas ka pero may pusong marupok para sa amin. Napayakap si Armando sa anak, ngayon ay mas buo ang loob. Marco, patawarin mo ako kung hindi ako naging mabuting ama, pero ipapangako ko sa iyo kung si Mama nga ang naroon, hindi ko siya iiwan. Hindi na tayo muling maghihiwalay. At sa ilalim ng malamlam na ilaw ng buwan, muling tumibay ang kanilang relasyon bilang mag-ama, isang pundasyong magsisilbing lakas nila sa mga susunod pang pagsubok. Mataas ang sikat ng araw nang magsimula ang pag-akyat ni na Armando, Marco, Ruben, Miranda at Teresa patungo sa bundok kung saan naroroon ang sinasabing lumang bahay. Bitbit nila ang matinding kaba, ngunit mas malakas ang pag-asang makikita na nila ang matagal ng pinagluluksa ni Armando, ang kanyang asawa. Sa bawat hakbang, naririnig nila ang sariling tibok ng kanilang dibdib, tila ba nakikisabay sa bigat ng katahimikan ng paligid. Habang umaakyat, nakaramdam si Marco ng takot at pananabik. Paano kung hindi si Mama ang nandoon? Tanong niya, pilit na itinatago ang kaba sa kanyang tinig. Hinawakan ni Armando ang balikat ng anak. Anak, kung anuman ang makikita natin, haharapin natin ng magkasama. Kung siya man iyon o hindi, hindi na tayo aatras. Pagdating nila sa tuktok, tumambad ang isang lumang bahay na halos nakalimutan na ng panahon. Sira ang bubong, basag ang ilan sa mga bintana, at tila walang tao kung titignan mula sa malayo. Ngunit sa kabila nito, halata ang mga bakas ng presensya. May mga bagong gulong ng sasakyan sa putikan, at may mga paa na tila pabalik-balik. Nagkubli muna sila sa may kakahuyan bago lumapit. Si Ruben ang naunang sumilip sa loob gamit ang maliit na binoculars. Sir, may mga bantay sa paligid. 3 sa harap, 2 sa likod. Hindi sila basta-basta, mukhang tauhan ni Ernesto. Agad silang nagplano. Si Miranda at Teresa ang naiwan muna sa ligtas na lugar, habang sina Armando, Marco at Ruben ay dahan-dahang gumapang papalapit. Mabilis ang tibok ng puso ni Armando habang hawak ang baril. Ngunit higit sa lahat, mas nangingibabaw ang kanyang pag-asa. Elena, kung naririyan ka, na yun na ang pagkakataon. Gamit ang elemento ng sorpresa, nagawa nilang pasukuin ang isa sa mga bantay. Pinakpan ni Ruben ang bibig nito at mabilis na tinali. Mula sa kanya, nalaman nila kung saan nakatago ang babaeng kanilang hinahanap. Nasa 2 palapag, 2 kwarto sa kanan, bulong ng bantay bago ito mawalan ng malay. Tahimik silang pumasok sa bahay. Ang loob ay amoy lumang kahoy at alikabok, ngunit halatang ginagamit pa rin. Habang umaakyat sa hagdan, naririnig nila ang mahinang pag-ubo mula sa itaas. Lalo pang bumilis ang tibok ng puso ni Armando. At nang buksan niya ang pintuan ng 2 kwarto, natigilan siya. Doon sa loob ng isang malamlam na silid, nakaupo sa gilid ng kama ang isang babaeng maputla, mahina at tila walang lakas. Ngunit kahit gaano ito kapayat at kaiba sa kanyang alaala, walang duda si Armando. Si Elena iyon. Elena, bulong niya, nanginginig ang tinig. Dahan-dahang tumingin ang babae. Nang makita siya, bumuhos ang luha sa kanyang mga mata. Armando, agad siyang tumakbo palapit at niyakap ang asawa. Mahigpit, puno ng pananabik at sakit ang kanilang yakap. Si Marco naman, hindi na nakapagtimpi. Mama, sigaw niya at mabilis ding yumakap sa kanyang ina. Marco, anak ko. Mahina, ngunit puno ng emosyon ang tinig ni Elena. Akala ko hindi na kita makikita. Nag-iyakan silang 3,
Tila bumabalik lahat ng taon na kanilang pinagluksaan. Para kay Armando, ang bigat na matagal niyang pinasan ay unti-unting gumagaan sa kanyang dibdib. Para kay Marco, ang galit na matagal niyang itinatagyo sa ama ay napalitan ng labis na kaligayahan sa muling pagkikita. Ngunit matapos ang emosyonal na sandali, nagsimulang magpaliwanag si Elena. Hindi aksidente ang nangyari sa akin, Armando. Pagkatapos ng aksidente, dinala nila ako rito. Ginamit nila ako para manahimik ka. May mga oras na gusto ko nang sumuko, pero alam kong hindi ko pwedeng talikuran ang laban na sinimulan ko. Tumulo ang luha sa mga mata ni Armando habang pinapakinggan siya. Ikaw ba ang nagpadala ng mensahe? Yung text na nagsasabing hukayin ko ang libingan? Mahinang tumango si Elena. Oo, may isang tasabwat na nakonsensya. Siya ang nagbigay sa akin ng pagkakataon. Gamit ang telepono niya, naipadala ko ang mensahe. Gusto kong matuklasan mo ang katotohanan. Nagpalitan sila ng mahahabang titig, mga titig na puno ng sakit, ngunit mas higit na puno ng pag-ibig. Elena, patawarin mo ako, ani Armando. Kung noon pa lang ay hindi ko naagapan ang lahat. Pero ipapangako ko, hindi na kita uiwan. Magsasama-sama na ulit tayo. Ngunit bago sila makalabas ng silid, biglang narinig ang mga yabag sa pasilyo. Maraming bantay ang nagsudaingan. Mukhang natuntun na sila. Magilis na hinila ni Ruben si Armando at Elena. Sir, kailangan nating umalis na yun. Hindi tayo pwedeng maipit dito. Sa kaguluhang iyon, nagsimula ang palitan ng putok. Pinrotektahan ni Ruben at ni Armando si Elena at Marco. Habang dahan-dahan silang bumababa ng hagdan. Si Miranda at Teresa na nasa labas ay mabilis ding kumilos upang harangin ang mga tauhan. Matinding tensyon ang bumalot sa buong paligid, tila bang ang bawat segundo ay maaaring magdala ng kamatayan. Sa huli, nakatakas sila at nakarating sa isang ligtas na lugar sa baryo. Doon, sa gitna ng dilim ng gabi, muling nagyakapan ang pamilya. Pagod, sugatan, ngunit buo. Pa, mama, wika ni Marco, humahagulgol. Hindi ko alam na darating pa ang araw na magkakasama ulit tayo. Salamat sa inyo. Mumiti si Elena, hinahaplos ang buhok ng anak. Anak, ito pa lang ang simula. May mga bagay pa tayong kailangang harapin. Pero ngayong magkasama na tayo, mas malakas tayo. Sa gabing iyon, ipinangako ni Armando sa kanyang sarili at sa pamilya na hindi na sila muling maghihiwalay. At higit sa lahat, handa na siyang tapusin ang laban kay Ernesto at sa sindikatong sumira sa kanilang buhay. Pagkatapos ng matinding pagtakas mula sa lumang bahay sa bundok, alam ni na Armando na hindi pa tapos ang laban. Ngayon na nasa piling na nila si Elena, mas naging malinaw ang kailangan nilang gawin. Ilantad ang buong katotohanan. Ngunit para magawa ito, kailangan nilang harapin si Ernesto. Ang taong hindi lamang nagtaksil sa dugo't laman, kundi siya ring naging mukha ng kasakiman na sumira sa kanilang pamilya. Sa unang pagkakataon, matapos ang mga taon ng pagtatago at pananahimik, nagsalita si Elena. Nasa isang ligtas na lugar sila sa probinsya, nakaupo sa harap ng lamparang nagbibigay ng banayad na liwanag. Armando. Mahina ngunit matatag ang kanyang tinig. May mga dokumentong itinago ko noon na hindi nila nahanap. Nasa ilalim ng lumang aparador sa bahay natin sa probinsya. Kung makukuha natin iyon, sapat na itong patunay para ibagsak si Ernesto at ang sindikato. Tumingin si Armando sa kanya, hawak ang kanyang kamay. Elena, hindi na kita palalayuin. Pero kung ang ebidensya ang susi, babalikan natin iyon. At sa oras na ito, hindi na sila makakatakas. Kinabukasan, bumalik sila sa kanilang lumang bahay. Doon, sa ilalim ng makalumang aparador, natagpuan nila ang isang kahong bakal na may kandado. Sa tulong ni Ruben, nabuksan nila ito at bumungad ang mga makakapal na papeles, mga kontrata, mga bank transfer at mga listahan ng mga pangalan. Mabilis na sinuri ni Miranda ang mga dokumento. Ito na yon, Armando. Hindi lang ito basta anomalya. Nandoon ang mismong pirma ni Ernesto. May mga kopya rin ng lihim na kasunduan nila sa mga dayuhan. Kung ito ay mailalantad, wala nang ligtas na lugar para sa kanya. Ngunit hindi sila makakapag-atubili. Bago pa sila makabalik sa Maynila, kinailangan nilang magplano. Dumiretso sila sa isang ligtas na safe house na pagmamay-ari ni Miranda. Doon nila inayos ang lahat ng ebidensya at nag-umpisang gumawa ng kaso.
Samantala, sa kabilang panig, si Ernesto ay hindi na rin mapakali. Nakarating na sa kanya ang balitang nakatakas si Armando at nakuha si Elena. Sa kanyang pribadong opisina, galit na galit siyang sumigaw sa kanyang mga tauhan. Mga inutil, hindi nyo man lang sila napigilan. Alam nyo bang kapag nakalabas ang mga ebidensya, tapos na ang lahat para sa atin? Isa sa kanyang mga tauhan ang nanginginig na sumagot, Don Ernesto, ginagawa po namin ang lahat, pero matibay ang depensa nila. Hindi sapat ang depensa. Kung kailangan, silipin nyo pati ang mga kaalyado nila. Hindi ako papayag na mabuwag ang lahat ng itinayo ko. Ngunit ang kasakiman at galit ni Ernesto ang mismong naging mitsa ng kanyang pagbagsak habang siya'y abala sa pagtatakip. Si Miranda naman ay nagsimulang maghain ng mga kaso gamit ang mga ebidensya. Gumawa sila ng kopya ng lahat ng dokumento at ipinadala ito sa mga pinagkakatiwalaang media at internasyonal na ahensya. Isang linggo matapos nilang ilabas ang unang batch ng mga dokumento, nagulantang ang buong bansa. Lahat ng pahayagan, telebisyon at radyo ay nagulat ng malawakang anomalya na kinasasangkutan ng sindikato. At sa lahat ng pangalan, si Ernesto Vergara ang nasa unahan. Armando, sabi ni Miranda habang nakaupo sa kanilang safe house. Hawak ang dyaryo. Hindi na nila kayang itago ito. Ang susunod na hakbang ay ang pormal na pag-aresto. Dumating ang araw ng operasyon. Sa tulong ng mga otoridad at ilang matataas na opisyal na matagal nang nananabik sa pagbagsak ng sindikato, sinalakay nila ang mansyon ni Ernesto. Nasa loob si Armando at Elena, kasama si Marco, Ruben at Miranda, upang masaksihan ang wakas ng kanilang kalbaryo. Sa pagdating ng mga pulis at militar, nagsimula ang palitan ng putok. Ang mga tauhan ni Ernesto ay hindi basta sumuko. Ngunit sa bandang huli, hindi kinaya ng kanyang kapangyarihan ang bigat ng ebidensya at ang dami ng puwersa ng batas. Nakita ni Armando ang kanyang kapatid na pinipigilang arestuhin. Magulo ang buhok nito, galit ang mga mata at sumisigaw. Armando, traidor ka, pamilya mo ako, bakit mo akong ibinagsak? Humakbang si Armando, mabigat ang puso, ngunit matatag ang tinig. Ikaw ang nagtaksil, Ernesto. Hindi lang sa akin, kundi kay Elena, kay Marco, at sa bansang ito, hindi ako ang nagbuwag sa iyo, ikaw mismo ang sumira sa sarili mo. Sa harap ng maraming kamera, nakita ng publiko ang pagbagsak ng sindikato at ang pagkakaaresto kay Ernesto. Habang isinakay siya sa sasakyan ng pulis, patuloy itong sumisigaw ng pagbabanta. Ngunit sa wakas, tapos na ang matagal na takot. Nang matapos ang operasyon, nagyakapan sina Armando, Elena at Marco. Para silang binunutan ng tinik. Si Marco ay nakatingin sa kanyang mga magulang, luhaan ngunit nakangiti. Pa, ma, tapos na ba talaga? Mumiti si Armando, hawak ang kamay ni Elena. Oo anak, sa wakas, tapos na. At sa araw na iyon, opisyal na bumagsak ang sindikatong sumira sa kanilang pamilya. Ang pangalan ni Ernesto ay laman ng lahat ng balita, hindi bilang isang pinararangalan, kundi bilang halimbawa ng kasakiman at pagkakanulo. Para kay Armando, hindi pa man tuluyang tapos ang lahat ng sugat. Alam niyang nagsisimula na ang kanilang paggaling. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, nakita niya ang liwanag sa dulo ng madilim na lagusan. Matapos ang pagbagsak ni Ernesto at ng buong sindikato, unti-unting bumalik ang katahimikan sa buhay ni na Armando. Ngunit ang sugat na iniwan ng mga taon ng akot at pagtatago ay hindi basta mawawala. Ang bawat miyembro ng pamilya ay kailangang magsimula muli, hindi lamang sa pisikal na buhay, kundi pati na rin sa kanilang mga puso. Nasa veranda si Armando ng kanilang lumang bahay sa probinsya, nakatingin sa malawak na bukirin. Ang malamig na hangin ng umaga ay dumampi sa kanyang mukha at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang uri ng kapayapaan na matagal nang nawala. Dumating si Elena, nakasuot ng simpleng damit, dala ang 2 tasa ng kape. Armando, wika ni Elena habang iniaabot ang tasa, ilang taon din tayong nabuhay sa takot. Ngayon, narito tayo, buo ulit. Hindi ko alam kung paano magsisimula, pero alam kong kaya natin. Tinanggap ni Armando ang kape at ngumiti.
Hindi na mahalaga kung saan tayo magsisimula. Ang mahalaga, magkasama tayo. Hinawatan niya ang kamay ng asawa at para bang bumalik ang lahat ng taon ng pagmamahalan nila bago dumating ang unos. Samantala, si Marco ay masayang naglalaro ng basketball sa bakuran kasama si Ruben. Ang tawa ng binata ay musika sa tainga ni Armando. Matagal din niyang hindi narinig ang ganoong kasayahan mula sa kanyang anak. Lumapit si Marco pagkatapos ng laro at umupo sa tabi ng kanyang mga magulang. Pa, ma, wika niya. Ngayon ko lang naramdaman kung gaano kahalaga ang pamilya. Akala ko dati, puro trabaho lang ang iniintindi mo pa. Pero nakita ko kung gaano ka lumaban para kay mama at para sa akin. Ngayon, gusto ko rin maging katulad mo, matatag, handang lumaban para sa tama. Niyakap ni Armando ang anak at sabay silang napaluhan ni Elena. Para sa kanilang tatlo, iyon ang tunay na simula ng pagbabalik ng kanilang pamilya. Sa mga sumunod na buwan, pinili nilang iwan ang magulong mundo ng negosyo. Bagamat maraming alok si Armando na muling pamunuan ang mga kumpanya, tinanggihan niya ang lahat. Tapos na ako sa mundo ng kapangyarihan at pera. Sabi niya kay Miranda isang gabi habang sila'y nag-uusap. Gusto kong mamuhay ng simple, kasama ang pamilya ko. Doon ko lang matatagpuan ang tunay na yaman. Sumang-ayon si Miranda at nagpahayag ng suporta. Armando, tama ang desisyon mo. Maraming tao ang titingala pa rin sa'yo, hindi dahil sa pera mo, kundi dahil sa tapang mong ipaglaban ang katotohanan. Ang pangalan mo ay hindi na kailanman madudungisan. Itinuloy nila ang pamumuhay sa probinsya. Bumili si Armando ng maliit na lupain kung saan nagtanim sila ng mga gulay at prutas. Si Elena naman ay abala sa pag-aalaga ng kanilang hardin, bagay na matagal na niyang pinapangarap. Si Marco, sa kabilang banda, ay nagsimulang tumulong sa mga lokal na kabataan. Nagtuturo ng basketball at paminsan-minsan ay nagbibigay ng payo tungkol sa pag-aaral. Pa, sabi ni Marco isang hapon, balang araw gusto kong magtayo ng maliit na foundation para makatulong sa mga batang katulad ko na nawala ng direksyon dahil sa gulo ng pamilya. Ayokong maranasan nila ang pinagdaanan ko. Mumiti si Armando at hinaplos ang ulo ng anak. Anak, susuportahan kita. Masaya akong nakikita kang lumalaki na may malasakit sa kapwa. Iyan ang pinakamalaking pamana na maiiwan namin sa iyo ni Mama. Dumating ang araw ng pista sa kanilang baryo. Ang dating tahimik na pamilya ay muling nakihalubilo sa komunidad. Maraming tao ang lumapit kay Armando, Elena at Marco, nagpapasalamat at humahanga. Ang ilan ay nakabasa ng balita tungkol sa pagbagsak ng sindikato at alam ang naging papel ni Armando sa pagbunyag ng lahat. Sir Armando, wika ng isang magsasaka, salamat po at nagkaroon kayo ng tapang. Kung hindi kayo lumaban, baka hanggang ngayon kami alipin pa rin ng kasakiman ng mga may kapangyarihan. Ngumiti si Armando at mapagkumbabang sumagot, hindi ako nag-iisa. Ang pamilya ko at ang mga taong naniwala sa amin ang tunay na bayani. Lahat tayo'y may laban at lahat tayo'y may kakayahang tumindig. Habang sumasayaw ang mga tao sa gitna ng plaza, hinawakan ni Armando ang kamay ni Elena. Mahal, ilang taon din kitang pinagluluksa. Ngayon, kasama na ulit kita at sa bawat araw na dadaan, ipaparamdam ko sa iyo kung gaano kita kamahal. Ngumiti si Elena at bumulong. Armando, hindi ko pinagsisihan ang lahat ng pinagdaanan natin. Dahil sa huli, tayo pa rin ang magkasama. At ngayon, mas matatag tayo kaysa dati. Sa pagtatapos ng gabi, sabay-sabay nilang tiningala ang kalangitan na puno ng bituin. Para sa kanilang pamilya, iyon ay simbolo ng bagong simula. Isang pamumuhay na malayo sa kasinungalingan at kasakiman at puno ng pag-ibig at pag-asa. Sa wakas, natagpuan ni Armando ang kapayapaan at ang tunay na kahulugan ng yaman. Hindi sa ginto, hindi sa negosyo, kundi sa pagmamahal ng kanyang pamilya at sa bagong bukas na kanilang haharapin ng magkasama.